Breaking news, ang low pressure area sa kanlurang bahagi ng Bataan ay ganap ng lumakas bilang isang tropical depression Henry, ang bagyong Henry. Ang ikawalong pinangalanang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Bagamat unti-unti na itong kumikilos palayo sa kalupaan ng Pilipinas, patuloy nitong pinalalakas ang southwest monsoon o hanging habagat na magdudulot ng malawakang pag-ulan, malalakas sa pagbugso ng hangin at panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar sa bansa. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, kaninang madaling araw, July 1, 2026, idineklara ng Pag-asa na ang dating low pressure area ay isa ng Tropical Depression Henry. Ang sentro nito ay namataan sa layong 115 kilometers kanlurang timog kanluran ng Abukay, Bataan. Taglay nito ang lakas na hangin na 45 kilometers bawat oras at may pagbugso na umaabot sa 55 kilometers bawat oras. Ang central pressure nito ay nasa 1,002 hectopascal. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers bawat oras habang unti-unting lumalayo sa kalupaan ng Pilipinas. Dahil sa pagbuo ng bagyong Henry, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kanlurang bahagi ng Zambales kabilang ang San Antonio, Castillejos, Subic at Olongapo City. Kanlurang bahagi ng Bataan kabilang ang Morong, Bagak at Maribeles, Lubang Island at Occidental Mindoro. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng hangin may bilis na 39 hanggang 61 kilometers bawat oras na maaaring magdulot ng kaunting pinsala sa mga magagaan na istruktura, puno at pananim. Bagamat hindi inaasahang direktang tatawid sa kalupaan ang bagyong Henry, ang pinakamalaking epekto nito ay ang patuloy nitong pagpapalakas sa hangin habagat. Ito ang magdadala ng malawakang pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Pinapayo ng publiko na maging alerto sa posibilidad ng flash flood, landslide, pag-apon ng mga ilog, pagbaha sa mga mabababang lugar, lalo na sa mga nakakaranas na ng mga sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Henry at habagat, makakaranas ng malalakas na hangin, gale force sa pugso ng hangin ang Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental kasama ang Palawan. Lalong mararamdaman ang malalakas na hangin sa mga baybaying kabundukan at matataas na lugar. Patuloy ding makakaranas ng katamtamang pag-alon ng mga baybayang dagat sa kanlurang Luzon. Ang taas ng alon ay maaaring umabot sa 2 hanggang 2.5 metro. Ang taas sa kanlurang baybayin ng Zambales, Bataan, Lubang Island, gayon din sa mga baybayin ng Cagayan at Isabela. Pinapayuhan ang mga mangingisda at operator ng maliit na bangka na mag-ingat at kung maaari ay ipagpaliban muna ang paglalayag. Ayon sa forecast ng Pag-asa, magpapatuloy ang bagyong Henry sa paggalaw sa kanlurang hilagang kanluran habang nasa West Philippine Sea. Inaasahang tuluyan itong lalabas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, July 2. Habang nasa karagatan, posible pa itong lumakas at maging isang tropical storm, ngunit inaasahang mananatili itong malayo sa kalupaan ng bansa. Gayunpaman, kahit lumalayo na ang sentro ng bagyo, pagpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat sa maraming bahagi ng ating bansa. Kaya sa ating mga kababayan, paalala, huwag lamang tumutok sa mismong lokasyon ng bagyo. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamalaking panganib ay ang malawakang pag-ulan na dulot ng hanging habagat at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng inyong lokal na pamahalaan at dito sa ating channel. Ganun din sa Pag-asa. Kung nakatira ka sa flood-prone areas o landslide-prone areas, maging handa sa agarang paglikas kung kinakailangan. At yan po ating pinakabago weather update. Patuloy nating binabantayan ang galaw ng bagyong Henry at ang epekto nito sa southwest monsoon upang maihatid ang inyong mabilis na impormasyon. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kapag dumarating ang mga unos o panahon sa buhay, madali tayong panghinaan ng loob. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Awit 46 verse 1 na ang Diyos ang ating matatag na kanlungan. Hindi niya tayo iniiwan sa gitna ng bagyo. Sa halip, nagbibigay siya ng lakas, kapayapaan at pag-asang kailangan natin. Kaya sa bawat hamon, piliin natin magtiwala sa Kanya sapagkat siya ang ating ligtas na sandigan. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang aming kanlungan sa bawat unos. Ingatan mo ang aming mga pamilya at ang lahat ng maaapektuhan ng sama ng panahon. Bigyan mo kami ng karunungan, lakas at pananampalataya upang magpatuloy at magtiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta. Ito ang PNN Panahon News Network. Hanggang sa susunod na ulat, panahon.